Dahil kay VP Sara nagkasagutan sina Escudero at Representative Bongalon dahil purnada ang impeachment trial. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ng ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Nag-aaway-away na ang mga buwayang kongresista at Senate President Chis Escudero dahil atat na atat at pinagmamadali ng mga buwayang kongresistang ito sa Senate President Chis Escudero. Nag-aaway-away na yung mga buhayang kongresista nga naman sinasabi. Tapos si Chis Escudero, masyado nilang tinetresyon si Chis Escudero na bigyan na. Nabigyan na ng yung impeachment ni VP Sara ngayon. Minamadali na nila. Kasi alam naman natin na kapag dumaan ang eleksyon at hindi pa nangyayari yan, magbabago na naman yung sitwasyon. Ang gusto kasi nilang mangyari, kapag nagkaroon ng impeachment, ngayon na gawin, habang nandiyadyaan pa sila. Parang ganun yun, di ba? Parang ganun. Yun ang gusto nilang gawin sa mga sarili nila. Kasi alam naman siguro nila sa sarili nila na matatalo kami. Diba? Matatalo kami sa eleksyon. At least, kapag natalo kami sa eleksyon, hindi na Vice President si Sara Duterte. Parang ganun ba yun? Diba? Naninigurado kayo. Takot na takot kayo na hindi matuloy yung impeachment kay VP Sara ngayon at ipagpaliban pa. Ayaw nyong ipagpaliban. Naumpisahan na agad ang impeachment trial ni Vice President Sara sa isang panayam ni Donis Bigornia kay Senate President Chis Escudero. Pinangaralan niya si Representative Bongalo na wala pang sesyon ang Senado. Paano makakapag-umpisa ng impeachment trial? Iginiit pa rito at isinampal kay Representative Bongalon na bakit kasi late na nilang i-final 2 oras bago mag-adjourn ang Senado. Kahit anong karapatan nila ng mga buwayang kongresista na madaliin ang Senado. At ang buong detalye ng kanilang pag-aaway abangan sa buong Mga tanga rin naman sila di ba? Late sila tapos di ba minamadali nila si Escudero? Video. Samantala, ang Malacanang nakiusap kay Vice President Sara na pairalin daw ang unity at huwag daw pwersahing magalit ang taong bayan sa Marcos administration. Pero wait, bakit nga ba galit ang taong bayan ngayon sa Marcos? Parang bakit? Ba't pinapakiusapan si VP Sara na sinasabi huwag pwersahin na magalit sa kanila yung mga tao? Diba? Hindi naman pinapwersa Lalong-lalo naman hindi naman inuutos ni VP Sara na magalit yung mga tao. Diba? Diyan sa gobyerno kung ano man yan. Kasi nagagalit yung mga tao dahil sa pinapakita nyo. Hindi nagiging fair yung pinapakita nyo sa mga tao. Ngayon kung fair yung pinapakita nyo, dahil si VP Sara wala namang ginagawang masama yan. Dahil kung yan si Sara Duterte ay napakasamang tao at ang mga Duterte ay walang ya. Kung mga demonyo yan, hindi na makakabalik ng Davao yan. Diba? Kahit ganong katapang ang mga Duterte, palalayasin ng mga taga Davao yan. Diba? Kayang-kaya nilang paalisin yan. Kung ganon sila kawalang ya, gaya ng sinasabi ninyo sa mga Duterte. Kaso hindi naman ganyan Hindi sila naging ganon sa Davao. Kaya nga nakikita niyo yung Davao, sobrang mahal na mahal ang mga Duterte. Diba? Hindi nila iniiwanan sa ere. Ilang beses nang nanunungkulan ng mga Duterte doon, halos hindi napapalitan. Diba? Doon pa lang, maganda na yun. Ibig sabihin, maganda na yung pinapakita ng mga Duterte sa tao. Nakukontento yung mga tao sa kanila. Diba? Ngayon, kung totoo yung mga sinasabi sa mga Duterte na sila, ganyan, ganto, ganyan, mga walang yayan, ganito, isusuka ng Davao yan. Hindi ganon katanga yung mga taga Davao para pagtiyagaan ng pagkatagal-tagal na panahon yung mga Duterte. Mapapalitan at mapapalitan yan. Lalong-lalo na ngayon, Alam naman natin na ang administrasyon ay galit sa mga Duterte. So pagkakataon na ng mga taga Davao na isuka ang mga Duterte. 'Di ba? Sa Davao.
Pero bakit hindi nila ginagawa? Bakit pinagtatanggol pa rin nila yung mga Duterte? Di ba? Pinagtatanggol pa rin ng mga taga Davao. Kung talagang masama yung ginagawa ng mga Duterte. So, ang ibig sabihin, kung patuloy pa rin pinagtatanggol ng mga taga Davao yung Duterte, maganda yung naging panunungkulan ng Duterte sa Davao. Diba? Doon pa lang eh. Eh bakit yung mga taga Davao hindi nagagalit? O kami, ilang taon lang naman na naglingkod si PRRD dito sa pagiging presidente sa Pilipinas. O, ilang taon lang yon, nagkaroon pa ng pandemic. Doon pa lang nakita na namin kung paano asikasuhin ni Tatay Digong ang mga tao ng panahon ng pandemic. Ang mas nakakakilala sa mga Duterte, mga taga Davao. 'Di ba? Kung merong mga magsasalita ng hindi maganda sa mga Duterte, mga taga Davao 'yun. Pero hindi ako nakakarinig ng mga taga Davao na nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa mga Duterte. Ang mga taga Davao laging nagsasalita ng maayos tungkol sa mga Duterte. 'Di ba? Maganda yung nagiging feedback sa kanila ng mga Duterte. So paano kami mapapaniwala sa mga pinagsasabi ninyo na hindi maganda sa mga Duterte? Sa administration, hindi ba't walang accountability, walang transparency, hindi alam ng taong bayan kung saan napupunta talaga ang pondo at kaba ng bayan. Walang mangyayaring unity kung walang transparency and accountability. Clear po ba? Huwag na silang maghanap ng who signed unity. The worst and most corrupt budget in history? Walang mangyayaring unity kung meron pa ring Chongo na paikot-ikot dyan sa gobyerno. No? Kung nandiyan pa rin si Tamsi. Di ba? Simula lang naman ang dumating yan eh. Nagkawatak-watak. Ngayon kung gusto niyo ng unity, sunugin niyo yung mga anay dyan. Di ba? Ang ginagawa sa anay sa bahay para mapuksa sinusunod. Di ba? Ganun yan. Ngayon, kung aanuin mo lang yan, titipak-tipakin mo lang yan, babalik at babalik yan. Di ba? Simula lang naman ang dumating yan eh. Nagkaganyan-ganyan, unity team, nasira. Diba? Simula na nagkaroon ng pwesto yan, wala na. Nagkawatak-watak na. Oh. Kaya yung hinihiling na unity, hindi mangyayari yan. Sino-sino ang naglimas ng pera para sa kalusugan ng taong bayan para mapunduhan ng kanilang mga pet projects? Tama yun. Doon pala sa PhilHealth, unfair na. Diba? Tinanggalan nila binawasan yung budget ng PhilHealth. Maraming umaasang kababayan natin dun sa PhilHealth. Paano na ngayon yan? Hindi naman lahat ng mga kababayan natin afford magpa-ospital. Diba? Napakamahal ngayon ng ospital. Okay lang sana kung may mga ospital tapos kayo mismo magbabayad, walang problema. Paano naman yung mga kababayan nating umaasa dyan sa PhilHealth na tinanggalan nyo? Diba? Sayang lang yung hinuhulog nila buwan-buwan. Diba? Ang inaasahan nila, may protection kami kung sakasakaling kami, ma-hospital kami, makakabawas-bawas sa gastos. Yan, ganyan ang ginagawa ninyo. Diba? Doon pa lang parang hindi na nagiging makatao yung pakikitungo nyo sa taong bayan. Hindi na pagiging makatao. Kasi kung makatao kayo, hindi nyo maiisip na tanggalin yung pera dyan sa pangkalusugan na yan. Dapat siya pinapalaki nyo pa, iniipon nyo, tapos pinamimigay nyo sa tao. Yung mga nangangailangan talaga. Wala eh. Ganyan ang ginawa nyo. At pumirma ng zero budget and significantly reduced sa mga big-ticket infrastructure foreign assisted projects ng DPWH at Department of Transportation. Nilipat sa unprogrammed appropriations, not priority, at kinuha ang pondo ng PhilHealth para pondohan ito. Nako! Ang unity team ng administrasyon at ng 19th Congress o 3rd with the Cousins ay isang masamang bangungot na araw-araw nagbibigay bighati sa mga Pilipino. Hindi talaga makakalimutan dyan yung budol action. Diba? Hindi talaga makakalimutan yan. A nightmare, a reality. Ang turo ni President Duterte sa amin was to criticize him, his administration at that time, and even his children kung may nakikitang mali. Ang gusto nyo pala, we unite and cheer for BBM and Martin na ang pondo ng bayan ay walang pakundangang tayin. Tsaka hindi naman makikipag-reunite si VP Sara sa inyo hanggat nakikita niyang ganyan pa rin ang nangyayari ngayon sa gobyerno.
Diba? Kumbaga, kaya nga nilabas na ni VP Sara yung sarili niya dyan eh. Hindi na siya sumama kasi hindi niya na maatim yung nangyayari. Diba? Ang labo mga clear at narito na mga kasweet ang bangayan ni na Senate President Chis Escudero at Representative Hilbong Galon patungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara. Ito ay malinaw na sila ngayon ay nagsisisihan kung bakit hindi maumpi-umpisahan ang impeachment trial ni Vice President Sara. Panoorin natin ang buong video. So, of course, the delay is unacceptable kasi ang paniniwala ko dyan, Alvin at Doris, justice delayed is justice denied. Remember, February 5 po namin na i-transmit yung articles of impeachment. Saan ka nakakita na yung trial ay magsisimula several months after? So, dapat ito bang buwisit na to si Bunggalo? Mananalo ba to? Ano sa tingin niyo mga katunay? Mananalo ba to ha? May pag-asa bang manalo yan? Oh. Sa ano ha? Kayo mga katunay ha? Dyan sa ano ba to? Bicol? Bicol ba yan? Ano sa tingin niyo? Malakas ba dyan sa Bicol yan? Yung mga taga Bicol na nakikinig sa akin dito, yung mga nanonood sa akin sa channel ko, paki-comment na lang, no? Mga katunay na taga Bicol ha? No? Yung mga katunay talaga, hindi yung mga peke paki-comment na lang kung talagang ito ba, may pag-asa ba to si Bunggalo na makabalik pa? Ng ating Senado bilang sila po under the Constitution ang may kapangyarihan na magbigay ng desisyon, dapat po gawin naman agaran. Malinaw naman po yung sinasabi ng Constitution, which is the issue is the Senate shall start the trial forthwith. So, ibig sabihin po kasi noon, quickly, without delay. At doon sa sinasabi ni Congressman Bongalo na gusto nila mas maaga, gawa nila ng parang maamiyandahan nila yung saligang batas dahil nakalagay doon, makakapagsimula lamang kami kapag may sesyon ang Senado. Wala pong sesyon ang Senado. Ayan ha, malinaw yung sinasabi ni Cheese, walang session ng Senado. Ko naman, you talk to the expert. Eksperto na si Cheese sa ganyan, di ba? Alam mo na. Kayo, inis kayo kay Cheese kasi hindi niya hindi niya sinisimulan yung impeachment kay VP Sara. Di ba? May balita nga tayo, July 30 na gagawin yung impeachment kay VP Sara, yung impeachment, tuloy yung pag-uusapan yung impeachment na yan. Malalaman natin kung ano na magiging resulta. Gusto nilang masaksihan kasi nitong mga kongresista na to, na mga yan, na kaya nila gustong gawin ngayon para, yung sinasabi ko nga, para habang maaga pa, magawa na ng paraan na ma-impeach si VP Sara habang nandiyan pa sila. Diba? Kaso nga lang, galit na galit sila. Nagalit na galit sila na baka mamaya si VP Sara hindi ma-impeach. Kasi kung sa July pa, tagilid na. Diba? Baka mamaya hindi pa ma-impeach si VP Sara. Parang, natalo kami sa pagiging kongresista tapos si Sara Duterte tinatanggal namin tapos kami natanggal. Diba? Parang ganun mangyayari. Nabaliktad yung senaryo. Bakit ba naman kasi final nila 2 oras bago kami mag-adjourn? At sasagutin ko na rin. Narinig ko, sinabi ni Congressman Bongalo na forthwith daw, ibig sabihin immediately. Ibabalik ko sa kanya. Section 3 ng rules ng House on impeachment. Nakalagay, anumang impeachment complaint dapat ihain sa SecGen ng House and should be immediately referred to the Speaker. Hindi sinabing forthwith sa rules nila. Sabi ng rules nila, immediately talaga. 2.5 buwan, di nila ni-refer. Magkatabi lang naman yung opisina ng Speaker at ng SecGen. Pangalawa, hanggang ngayon, magta-3 buwan na. Hindi pa rin nila nire-refer. Kayo naman pala may kasalanan eh. Kayo dyan ang mga kongresista di ba? Tapos sinisisi nyo si Cheese. Tama naman si Cheese. Kayo naman pala may kasalanan. Tapos ngayon, binibintang nyo kay Cheese yung ganyan-ganyan. Bakit di niya sinisimulan? Kayo pala yung babagal-bagal.
Tunayan, in-archive na nila yung band definition nila ng immediately sa camera nila. Tapos sa amin, iba ang gusto nilang definition ng forthwith. Medyo hindi yata consistent yon. At tila wala silang moral basis na hingin sa amin yun ngayon. Doon sa mga nagmamadali, sa totoo lang, kapag mamadali nila, baka mas lalong tumagal ito. Dahil kung hindi magiging patas, parehas, at parang masyado nating iniiba yung schedule at yung rules dahil lamang dito kay VP Sara, baka mas may rason siyang umakyat at questionin ang proseso. At may punto si Cheese doon. Di ba? Maganda yung sinasabi ni Cheese. Kaya dapat kayo nakikinig kayo kay Cheese, hindi kayo mananalo dyan kung salitaan. Di ba? Kita nyo naman yung makata yan. Kasi minsan din may mga tira si Cheese na nakakainis. May mga tirang tama din naman. Kumbaga kung talagang pinaglalaban talaga ni Cheese na hindi gagawa ng mga session na sa impeachment ni VP Sara ngayon, edi very good. 'Di ba? Kung talagang hindi siya nakikinig sa mga alitap-tap na nakaikot sa kanya. Maganda 'yon. Kung talagang gagawin sa mga susunod talaga, papalipasin yung talagang iaayon sa batas talaga. Yung para pag-usapan yung impeachment na yan, edi yun na sundin. Diba? Ito kasing mga to, yung mga nagmamadali, parang parang wala silang pakialam sa batas. Ganun sila Diba? Kaya sila nagmamadali. Mga hindi ata marunong to sa batas. Sa mga nagmamadali, Alvin, ang payo ko na lang siguro mag-aral na lang muna siguro sila at galingan. Dahil kapag nagsimula ito, baka mamaya dun sila hihingi ng oras at kung ano-anong arte. Yari kayo kay Cheese. Veterano na kasi yan Diba nakikita naman natin itong mga congressman na to, kita natin yung mga bata pa. Diba? Diba mga bata pa. Parang may mga gatas pa sa labi. Kung makapag-angas-angas no? Kita nyo mga bata pa kayo dyan, naging congressman kayo, tapos matatalo kayo. Kita nyo, kabata-bata nyo pa lang, tapos hindi na kayo pagkakatiwalaan ng tao, hindi na kayo mananalo sa mga susunod. Ay wala na, finish na. Yun yung agang magre-retiro ng karir nyo sa politika. Haba ng panahon, wala na silang dahilan na hindi maging handa pag nagsimula ang paglilitis. Ayun. The prosecution team left the group. Yes, oo. Grabe to mga lods. Sunod-sunod na kahihiyan. Basahin natin. Mass resignation. Mass resignation ng 400 engineers kumpirmado. DOTR Secretary Vince Dizon kinakaharap ang matinding hamon matapos ang exodus ng mga empleyado dulot raw ng pagkakaantala ng sahod. So where's the money? Hey! Grabe mga lods, no? Sunod-sunod ang mga bad news sa Marcos administration. Kasalanan na bad news naman yan. Baka bintang na naman kay Sara Duterte yan. Kasalanan na naman yan ni Duterte? Kasalanan na naman yan ng Pogo. Tangina nyo, kasalanan yan ng administrasyon ngayon. Hahanap na naman kayo ng sisisihin. Yan ang problema. Diba, imaginein mo, grabe, talagang hindi na siguro nakayanan. 400 engineers? Nakakahiya! Mass resignation? Tama naman kasi si Senate President Chis Escudero. Last year, may 2 buwan nakatenga ang impeachment complaint ni Vice President Sara. Hindi nila ito inasikaso. Final ang impeachment complaint. 2 oras bago sila mag-adjourn. Ngayong walang sesyon ang Senado. Atat na atat at pinipilit nila ang Senado na mag-umpisa na ng impeachment trial ni Vice President Sara. Kasalanan niyo yan, mga buwayang kongresista. Mga wala kasi kayong alam sa batas. Ano ang inyong opinion? Ayon, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod, si BT. Comment lang po kayo sa comment box mga katunay. And I'm out. Peace.